Hello guys, magandang gabi sa ating lahat. Dito naman tayo sa pag-live sa ating YouTube channel. Ah, mga kababayan, pasabog naman ito, no? Marami ng mga imbestigahan ng mga tungkol sa flood control, no? Walang nakulong na malaking bariles. Walang nahuli. Kundi ang nahuli, mga malaliit lang sapsap, no? O papaano ito mga kababayan na tayo po ay lagi tayong nakasubaybay, no? Para sa ating mga subscribers, malinaw nga tayo po ay magpasalamat sa kanila, no? Bilang supporter sa ating YouTube, salamat sa inyong pagtulong sa ating YouTube, no? Sa ating bawat upload, makatanggap kayo ng mga mensahe. So, salamat sa inyo, lalo na sa mga OFW. Salamat mga kababayan, mga sanuan sulok ng mundo. Ako po ay magpasalamat sa inyo, no? Bilang ay isang vloggers. So, ang pag-usapan natin o bigyan ng pansin, dito naman tayo ang takbo ni Sara Duterte sa pagka presidente 2028, no? So tuloy na talaga. Ngayon mga kababayan, ako po ay mangampanya na naman dahil sa ating butihing Inday Sara Duterte para sa 2028. Kasi si Inday Sara Duterte ay isang magandang mga sinasabi niya ay mga legasya, no? Tungkol sa mga pangyayari ni Bongbong Marcos, siya ay tumatakbo pagka-presidente dahil ang pangyari sa ating bansa wala na, no? Lugmok na ang ating bansa, kawawa ang mamayang Pilipino nga tinanggalan ng karapatan, parang tinortor, tawag ito, tortor. Basta, ayun. Sorry mga kababayan, nabulol. Parang gi-churchor, churtor, ito, churchor, churtor, sorry mga kababayan, bulol talaga, di maka, salita ang maayos. So mga kababayan, ang pagtakbo ni Sara Duterte para sa ating bayan, siya ay tatakbo para sa mamayang Pilipino, sa ating bayan, no? Para sa iyang legasya nga siya ay nakatutok sa ating bansa, nga hindi na nakatayo, siya ang tatayo pa uli. Siya ang magpatayo uli sa ating bansa dahil nakita na natin nga grabe ang paglapastangan ni Marcos sa admin niya, no? Grabe. Nakaw doon, nakaw dito. Ngayon imbestigahan na ang mga tungkol sa flood control, iba namang palihis naman ang mga kwento. Paano ito mahuli ang malalaking tulingan o malaking barilis? Sila ang mga tutor, sila ang diktador. Talaga naman tayo, kung manahimik tayo, wala tayong mapapala dito sa ating mga ginagawa, no? Kung ipatuloy nila yan, kasi hindi talaga bibitiw si BBM sa admin o dyan sa Malacanang, hindi bibitiw, never bibitiw yan mga kababayan. Balak nilang limasin ng limasin, limasin nila ang pira sa mamayang Pilipino, naging kawawa ng ating bansa.
wala nang pumapasok mga investor, investment, ang lahat ng mga negosyante kung saan manggaling sila. Wala na, natakot. Kasi ang pera, kung magbigay sila ng pera, wala na ang ating mga tinatawag ng investor. So, mas lalong lumugpok, lubok, tato, mo, nalubok, na lugmok, nalugmok na ang ating bayan. Kawawang kawawa, pati sa ating mga anak, mga apo. So, kayo, mga kababayan, ang importante sa atin dito, na tayo po magkakaisa patungo sa daan nga tuwid. Yan ang magandang legasya ni Inday Sara. Dapat tulungan natin si Inday Sara sa pagka presidente sa 2028. Bakit sabihin ninyong maaga pa si Inday na nagsalita sa tungkol sa pagka-presidente? Na normal lang yan, ha? Kasi nakita na niya ang bayan na nalugmok ang bayan. Halos di na makatayo. So siya nagsabi nga siya tatakbo na pagka-presidente sa ating bayan para makatayo naman muli. Hindi bali, sabi niya nga siya ay susunod o siya ang magbayad sa utang nga ninakaw ni Marcos. So sabi niya, hindi siya nangampanya para kay BBM, pero tumutulong lang siya kasi ang legasya ni Marcos, akala natin legasya niya ay aangat ang ating bayan, ang bansa natin aangat. Pero sa kalaunan, mga kababayan, ang ating bansa nalugmok sa hirap, sa pagdusa sa atin mamayang Pilipino, no? So nakita na ni Inday Sara, no? Siya lang ang makapatayo muli sa ating bansa. Kasi kung wala si Inday Sara, kawawa na. Paano na tayo? Saan tayo pulutin? Walang pakialam ang admin. Walang pakialam. So tayo, kung hindi tayo tutuwid, hindi tayo susunod, o hindi tayo tutulong para sa kandidato sa pagka-presidente si Inday Sara sa 2028, saan tayo? Ang maganda, mga kababayan, tulungan natin para sa 2028 pagka-presidente niya. Yan ang maganda, kasi maraming legasya ni Inday Sara, maraming plano niya, kagaya sa plano ng magulang niya, Rodrigo Duterte, di ba? Nakita naman natin nga ang mga ni Duterte ay isang pangarap sa bayan nga nakita niya ni Duterte nga nawala na ang mga kung ano pa man yan, mga sa marumi sa ating bayan. Nilinis niya. Pagkalinis, natapos na ang term ni Duterte, nalinis din si Duterte. Ikidnap si Duterte, dinala sa daig. Kuno kay may kaso si Duterte sa ating bayan. Bakit doon linisin si Duterte nga mayroon man tayong balao dito sa ating bansa? May piskal tayo, may abogado tayo, may balaod tayo nga sinusunod. Ngayon, anong nangyari sa ating bansa para walang makaharang sa mga balak nila sa admin? Gusto nila manatili, limasin ang pera ng bayan, no?
pagkatapos pagkalimas. Pinunduhan pa ang ICC, no? So itong ICC, isa rin itong ICC nga mangnanakaw. Akala natin matuwid sila, kay international sila ang tawag sa mga kagaya sa atin. Yun pala, isa ring mangluloko, no? So ngayon mga kababayan, ang hindi pa mag-comment na kayo, no? Pindutin ninyo ang bell button para updated kayo sa ating ina-upload. Makatanggap kami ng notification galing kay YouTube, no? So kami po, kung wala kami dito sa social media, ay paano kung makarating kaya sa ating mga kababayan? Kami po magpasalamat sa inyo dahil sa aming pag-sacrifice dito sa social media nga makarating doon sa inyo kung saan mang sulok tayo na nanirahan, nga sana tulungan nitong ating channel, YouTube channel, para makatanggap kayo ng i-upload natin. Sa pangyayari, malaman ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Ngayon, tuloy tayo. Ang mga pangarap ni Inday Sara, kailangan natin tulungan, sama-sama na tayo para sa kinabukasan sa ating bayan, kinabukasan sa ating mga apo, kinabukasan sa ating mga anak, kinabukasan sa lahat sa bayan ng Pilipino, no? Yan naman ang gusto natin. Hindi tayo doon liliko sa pagdating sa butuhan. Kailangan ditso tayo sa butuhan nga para kay Inday Sara. Diba? Correct yan. Itong sinasabi ko mga kababayan. Hindi tayo mabubudol basta walang mambubudol o walang magpabudol. Itong sinasabi ko mga kababayan. Hindi tayo magkamali basta diretso lang ang ating mga pangarap. Sama-sama tayo doon. Sabi ni Inday, pasaylua ako sa inyo kay nabudol tayong lahat. Di ko ginusto ito, sabi ni Inday Sara. Hindi niya ginusto, sabi niya, ulitin ko, hindi ginusto niya nga mangyari ito. Pero nandyan na ako manghingi og sorry, pasaylo ako. Ngayon, magdesisyon na ako nga mutakbo ako pagka-presidente sa 2028. Yan ang sabi niya, di ba? Yan ang sabi ni Inday Sara. Ngayon, kung hindi tayo tutulong sa kanya para sa ligasiya niya, para sa pangarap niya, pangarap nating lahat, mga kababayan. Pangarap niya, pangarap nating lahat para sa kinabukasan natin, kinabukasan sa ating bansa, kinabukasan sa ating mga anak, mga apo. Di ba? Para sa akin, correct. Tama ang sinasabi ni Inday. Good. Uulitin ko, ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para makatanggap kayo sa ating i-upload galing ni YouTube, no? Na ang mga hindi pa nakakarating ang ating mga YouTube na ina-upload, di i-share ninyo, no? I-share ninyo ang ating YouTube, kung sino ang nakatanggap sa ating YouTube na ina-upload, no? Tapos comment kayo dito nga tama ang sinasabi ni Inday. Yun, diba? Walang pag-alanganin si Inday sa pagsabi, pasaylo ako sa inyo. Diba? Bihira lang ganun nga ang ating mahal nga Pangulo si Inday Sara manghingi ng pasaylo. Bakit? Ano bang kasalanan niya?
So, walang kasalanan si Inday doon. Kung tutusin, ang kasalanan nating lahat, no? Nabudol tayo, mga kababayan. Ang mahal nga Pangulo natin si Roa Rodrigo Duterte, ikidnap, no? Dapat, kung may kasalanan si Duterte, dito sana litisin sa ating bansa. Kasi dito naman kung siya nakasala, hindi naman sa ibang bansa, di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Ha? Tama ba yung sinasabi ni Inday Sara? Tama ba yung mga sinasabi sa mamamayang Pilipino? Bakit doon litisin? May ano tayo, jurisdiction. Ha? Mayroon, ulitin ko, mayroon tayong jurisdiction. Ha? Pati ang ating mga kasamang vlogger, kakasuhan, kuno, labag sa batas. Anong labag doon sa batas sa aming pagsaliksik, sa aming pagsalita? Walang nalabag doon. Ha? Sa aming pagsaliksik, sa aming pagsalita dito para lang makarating sa mamayang Pilipino ang aming sinasabi. Kagaya sa aking vlogger. Kagaya sa akin, ako vlogger. Anong masama doon? Walang masama. Ibig sabihin, huhulihin nila ang mga vlogger para wala nang magsalita. Gusto nila nga walang makialam. Siyempre, tayo Pilipino, no? Makialam tayo sa pira nating pinaghirapan o buhis natin yan. Pinagpawisan natin yung pira na yan. Tapos nakawin lang sa tao nga walang saysay. Uulitin ko, nakawin lang ang ating pira nga walang saysay. Naging kawawa ang ating bayan. Wala kaming nakitang project. Tapos sabihin ninyo, plug control. Ay, saan na yung plug control nyo? Nangamatay ng mga tao, gilunok na. Lumulutang na ang mga kabahayan. Lumulutang na ang mga sasakyan. Dahil sa baha. Naalala ba natin, mga kababayan? Kung naalala natin. So, magsama-sama na tayo doon kay Inday Sara sa daan nga matuwid. Sa para sa pagka 2028 presidente si Inday Sara. Correct. Correct. Yung mga sinasabi ni Inday. Correct. Wala akong ano talaga doon. Kahit sinong tanungin. Pag yung sinasabi ni Inday, correct yan. Good. Para sa ating bayan. Kasi nakita na ni Inday Sara nga kawawa. Pero may pananagutan kayo sa batas dito sa ating bansa. At kung sino man yan na nakasama, nagkidnap, may panagutan kayo sa batas. Bakit yung dinala doon sa Netherlands nga may jurisdiction tayo dito? May fiscal tayo. May abogado tayo. Si Duterte, fiscal, abogado. Bakit doon dalhin siya? Doon litisin. May sarili mo natang bansa dito. Kung okay lang kung nandoon si Duterte nakasala doon sa ibang bansa, doon sa international. Dito sa ating bansa, sarili nating bansa. Sarili nating itong jurisdiction. Walang makikialam. Dapat, kaso lang, si Marcos, grabing pagkasinungaling. Mga kababayan, sinungaling. Bakit di masabi kong hindi sinungaling? Sabi niya, hindi daw siya makialam sa Interpol. Sa kalaunan nga si Inday, hindi na sila nagkabati-bati, nagkalitsi-litsi na ang mga ano nila, mga ano, dahil sa flood control, dahil sa mga mamayang Pilipino walang binigay nga magandang
kalusugan sa ating mamayang Pilipino. Naalaala ninyo mga kababayan, yung lindol doon sa Cebu, pumunta si Bongbong Marcos. Anong nangyari? Nagbigay ba siya ng bigas? Nagbinta si Marcos bigas, ha? Nagbinta si Marcos og bigas, tag 20 pesos ang kilo, di ba? Di ba ano ka, sus, ang sarap talaga. Ako, kababayan, pinipigil ko lang ang pagmura dito sa social media kasi mahirap kung magmura tayo dito sa social media. Tayo ay basta alam na natin yan. Basta hindi ko sa katunayan o sa totoo, hindi ko nagustuhan ang mga ligasiya ni Marcos. Lindol sa Cebu, nagpunta siya, binta siya ng bigas tag 20 pesos ang kilo. Kung may isip siya, ibigay niya sa mga mamayang Pilipino nga nagutom. Kasi salanta na ang lindol. Una pa ang bagyong sunod-sunod bago ang lindol. Ano bang tinulong niya? Nagkamot si Marcos. Naalala niyo mga kababayan, kamot siya sa ulo. Ano bang gagawin natin dito? Ganun. Anong gagawin natin dito? Di ba kung ikaw ay presidente, ha? Ito, real talk tayo dito. Kung ikaw ay presidente, hindi mo gagawin yan. Hindi ka magtanong sa sarili mo kung anong gagawin natin dito. Ikaw, presidente, alam mo na yun kung ano ang mangyari sa ating bansa. Kung anong mahinapnan sa ating mamayang Pilipino, nagutom ba o hindi. Ganon. Pero si Inday Sara doon, truck ang mga relief good, mga pagkain dinadala doon galing pa sa Mindanao, Davao. Ha? Yan ang ating tutukan mga makababayan dito sa ating bayan o lalo na sa ligasiya ni Inday Sara Duterte nga siya tumayo na siya bilang presidente. So nasabi na ko na kanina nga doon tayo sa tuwid na daan para sa kinabukasan sa ating bayan, kinabukasan sa ating kabataan, sa sumusunod natin, no? Kung sino naman, kung mapuli naman, kung sino ang magkapalit naman sa pagkapresidente kung wala na sa term si Inday Sara. Sana hindi na mangyari ang nakawan ng pira dito sa kaban ng bayan. So mga kababayan, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Para sa akin, mag-subscribe na kayo para makatanggap tayo ng notification galing kay YouTube, o salamat tayo kay YouTube, o kayo ay magpasalamat ako dahil kung wala kayo, wala rin ako dito, or hindi kayo makatanggap ng mga mensahe galing sa social media. Ulitin ko, maraming salamat sa OFW. Maging maingat kayo dyan sa pag-eleksyon sa 2028. Mga OFW, ang iyong suporta itudo na yung doon kay Sara Duterte, no? So ulitin ko, magandang gabi sa ating lahat para sa bayan. God bless, mabuhay Pilipino.